Ayoko. Eh, napapagod na nga ako maglakad oh. Andito na kasi tayo eh. Bakit hindi mo na lang sila paalisin? Sabihin mo, mamaya na lang ulit sila pumasok pag nakabili na ako. Ah, ayoko nga kasi. Ate, nakakahiya. Nakatingin na sila sa atin. Huwag ka mag-tantrums dito. Ah, gusto ko nga mag-buy ng dress. Kaso paano nga ako pipili? Nakatingin sila sa akin. Ah, Ate, iiwan talaga kita rito. Uuwi talaga ako. Bahala ka dyan. Nahihiya na ako ha. eh, wag mo ko iiwan ha. Mag-buy pa nga ako ng susuotin ko. Ha, bakit kasi nakatingin sila sa atin? Nakatingin kasi sila eh. Kasi nga pabebe ka. Ay, bahala ka na nga dyan. Oh, yung bag mo. Parang gusto ko nilang magpakain sa lupa. Kasi merong ganitong kasama. Ay, ka-stress. Paano kung makakilala ka ng isang tao na sobrang arte? Lahat na lang ng gusto niya, kailangang sundin ng mga taong kasama niya. Dahil ganon ang naranasan ng kambal na sina Sia at Carl sa asawa ng kuya nila. Matitiis pa ba nila? Paano kaya nila pakikisamahan ang maarte na babae? Siguro mga 3 months lang kami rito, kuya. Bakit ang tagal? Sabi mo 1 month lang tayo dito. Kaya nga pumayag ako eh. Ang dami mo namang arte, Carl. Andito na tayo. Wala ka ng choice. Susunduin na lang tayo nila daddy kapag uuwi na tayo, no? Nasaan pala si ate Kakay, kuya? Parang hindi ko siya nakikita. Nandun siya sa kwarto, natutulog. Masakit kasi ulo nun kanina eh. Nakita mo na? May natutulog palang ingay natin. Ito kasing si Carl, ang daming reklamo. Paano kasing hindi magrereklamo? Ang daya mo. Kung alam ko lang, hindi na ako sasama. Ang boring kasi rito eh. Anong gagawin natin dito? May mga magagalaan naman kayo dyan. May malapit na beach dito. May mga bundok din. Hindi naman ako mahilig sa nature. Dagat pwede pa pero hindi naman palagi. Ito kasing si Sia eh. Ang dami mong arte. Alam mo namang ayoko sa lahat yung maarte. Nagtalo pa talaga ang magkamuka. Magpahinga na nga muna kayo. Pagod lang kayo niyan eh. Kung gusto nyo naman, umuwi na. Magsabi lang kayo kina daddy. Pwede naman kayong sunduin nun eh. O kaya mag-commute na lang kayo. Tara na! Habang hinihila ng kambal ang maleta nila, sabay din ang pagrereklamo at pagdadabog ni Carl na mukhang naging dahilan para magising ang hipag nila. Ah, ang sakit ng ulo ko. Nagising ako. Hala, nagising si ate Kakay. Ikaw kasi, Carly. Sabi ko sa'yo, huwag ka maingay eh. Hindi naman ako yun. Ang sakit ng ulo ko, babu. Ah. Ay, kawawa naman ang babo ko. Teka lang, papapasukin ko lang sa kwarto nila tong kambal ha. Tapos patutulugin ulit kita ha. Ayaw natutulog. Ano pala ang gusto ng babo ko? Gusto ko main. Anong main? Kumain yun. Gusto ko ice cream. Babu, sakit ulo ko. Ah. Ay, teka, bibili ako ng ice cream. Kayong dalawa, bali may double deck dyan sa kwarto na yan ha. Pili na lang kayo kung sino sa taas o sa baba. Huwag na kayong magtalo ha. Bibili muna ako ng ice cream. Babu, bilis po. Uutom na ako. Sakit ulo ko, babu. Nagpatuloy ang pag-iinarte ni Kakay. Ang asawa naman niya, nagmamadali na para lang mabili ang gusto niya. Hindi inakala ng kambal na gano'n ang araw-araw na kinakaharap ng kanilang kuya. 1 taon ng kasal sina Kakay at Lance, habang 3 taon na ang kanilang relasyon. Yon ang unang beses na makakasama ng kambal ang hipag nila sa iisang bahay. Kaya nabigla sila sa pananalita nito. Kaya unang araw pa lang, inis na si Sia. Noong nasa loob sila ng kwarto ng kambal niya, napag-usapan nila si Kakay. Alam mo, naiinis ako ah.
Ako rin. Inaya-aya mo ako rito eh. Matagal pala tayo. Hindi naman dun eh. Narinig mo ba kung paano magsalita si Ate Kakay? Para siyang bata. Pabebe masyado. Nakakairita pakinggan. Hindi naman siya ganun dati. Ganun naman ang mga pabebe. Kunwari ka pa. Pabebe ka rin naman eh. Hindi ah. Hindi naman ganun ka-OA no? Ganun na rin yun. Saka asawa niya naman si kuya. Malamang pwede siya magpabebe. Tignan mo, ikaw nga walang boyfriend, nagpapabebe rin eh. Matutulog na ako. Bahala ka na dyan. Hindi pa rin tayo bati. Hindi mawari ni Sia kung normal ba na ganun magsalita ang isang babae kapag may asawa na siya, lalo na kung nasa edad naman na siya. Pinalampas muna ni Sia ang mga sumunod na kaartehan ni Kakay. Dahil baka nga ganun lang ito at mukha ring walang problema sa kuya niya. Isa rin sa iniisip ng dalagita, nakikituloy lang sila sa bahay ng kuya nila. Hanggang sa isang umaga, walang pasok sa trabaho si Lance at sabay-sabay silang kumakain. Wow, ang sarap ng ulam ah. Sinigang. Sino nagluto nito? Siyempre ako. Masarap yan no? Gusto ni Mami ang luto kong sinigang. Pwede na mag-asawa. Hoy, ang bata nyo pa. Hindi pa kayo pwede mag-asawa. Mag-aral muna kayo. Anong uwam? Sinigang po ate. Yay! Sinigang! Babu, kuha mo na ako kain ko. Uutom na ako eh. Buka na rito, babu. Ito na oh. Lagyan ko po ng sabaw, ha? Di na ako mag-am-am. Ha? Bakit naman? Di mo nidudurog yung kanin ko eh. Konti ng sabaw. Babu, ayoko niyan sibuyas. Ayoko na makakain talaga. Ang konti ng sabaw. Dagdagan mo pa yan. Sige na po. O ito na nga eh, dadagdagan ko na ng sabaw. Durog na rin yung kanin, oh. Ito, hinihimay ko na rin yung karne para hindi ka mahirapang nguyain. Ang init. Ihip mo, babu. Ano ba yan? Papaso yung dila ko. Ay, mainit ba? Sige, hihipan ko muna para hindi ka mapaso, ha? Gusto ko gulay. Ayaw niyan. Yung isa. Ayan, hiwa mo. Matigas naman yan, babu. Ayoko niyan eh. Gugutom na ako. Ang tagal mo, babu. Paano ko mag-am-am niyan? Sorry na, babu. Ito na, oh. Okay na yan. Ay, nawalan pa ako ng gana. Ang dali lang nguyain ng kanin. May sabaw na nga. May sinasabi ka ba, Sia? Ang sabi ko, ang sarap ng pagkakaluto ko. Ang asim. Nakuha ko yung gusto kong timpla eh. Tanungin mo kaya si Ate Kakay kung gusto niya rin. Achim! Ang sarap! Kaso, paano ako makaam-am maayos? Hindi mo pa to nidudurog. Lagay mo pa ako sabaw. Durog mo. Durog mo kanin ko. Nagkatinginan ang kambal. Mukhang kahit hindi sila magkasundong dalawa, tila ba iisa lang ang tumatakbo sa utak nila. Habang kumakain sila, nagpatuloy ang kaartihan ni Kakay. Kahit na kaya naman sana niyang gawin, ipapagawa niya pa sa asawa niya. Hindi na nga napipigilan ni Sia na umirap. Mabuti na lang, hindi siya nakikita. Minsan nga, sinasabi ni Carl na baka paraan lang daw yon ng hipag nila para maglambingan. Na baka ganun nga ang ugali ng mga babae kapag bagong kasal sila. Kaya sinubukan pa ulit ng kambal na tingnan kung anong ugali ni Kakay, lalo na kapag wala ang asawa niya. Be, huwag ka na magluto mamaya ah. Bakit po ate? Bibili na lang daw si kuya mo ng Jabi. Ah, okay po ate. Baka pala bukas wala kami ng kuya mo. Lalabas kasi kami. Maiiwan kayo rito ni Carl. Darating yung tagalaban namin. Sabihin mo sa kanya, kunin niya sa kwarto yung labahin namin ha. At yung sapin namin, kunin niya na rin, pati na yung mga punda. Ang iw-iw na kasi ng mga yun, be. Eh sige lang po. Wala rin naman kaming pupuntahan ni Carl eh. Sure na kayo na hindi kayo sasama? Opo ate. Enjoy na lang kayo ni kuya. Date niyo po yun. Tsaka ayaw din po naming lumabas eh. Ay, rambutan pala ate, gusto mo? Ito oh, bumili kami kanina ni Kambal. Ayaw. Ayaw.
Kakatakot kasi yan eh. Ha? Anong nakakatakot sa rambutan, ate? Mukha siyang monster. Like, mahairy yung texture niya. I can't. Hindi ko kayang hawakan. Natatakot ako. Ay, ganun? Gusto mong balatan ko na lang? Oh, eto ate oh. Matigas siya. Ayaw. Baka malunok ko yung buto. Tanggalin mo, be. Ayan. Madali lang naman kumain ng rambutan, ate. Hindi ka naman bata para malunok mo yung buto. Ayaw pa rin eh. Ayaw na niyan. Hindi masarap. Nakatingin lang si Sia sa hipag niya habang naglalakad ito papasok ng kwarto niya. Maya-maya pa, si Carl naman ang lumabas. Nangyari sa'yo? Bakit ganyan na naman ang mukha mo? Kakaiba si ate Kakay, ano? Daig pang may sapi. Kaya mo na. Saka, ikaw naman na may gusto na magbakasyon dito, di ba? Oo nga, kasi nga hindi ko alam na imbis pahinga, stress lang ang madadatnan natin. 3 months ka pa kamo, ha? Magtiis ka sa kaarte ng kapwa mo babaw. Kunwari ka pa, kapag ikaw nag-asawa, wag ko lang malalaman na pabebe ka rin. Babu, na mi. Tumahimik ka nga dyan, kadiri naman yun. Di naman ako ganyang kaarte, no? Maarte ako, pero yung nasa lugar naman. Pwede naman magpabebe, pero hindi naman yung sobra. Hindi lang siya kay kuya pabebe, pati sa lahat ng tao. Iba yung ugali niya nung nakilala natin siya. Ilang beses mo na ba yan sinabi? Araw-araw mo na lang yan sinasabi. Kung ayaw mo na rito, tara na. Sabihin mo na kay daddy na uuwi na tayo. Kapag tinanong ka kung bakit, sabihin mo ayaw mo makasama hipag natin. Eh hindi naman pa pwedeng ganun. At baka magalit naman si kuya. Pero kakaiba rin si kuya, no? Napagtitiisan niya yung ganyang kapabebe na babae. Malamang, asawa niya yan eh. Pahingi na nga lang ako niya kinakain mo. Ang dami nung iyo, tapos yung binigay mo sa akin kanina, ang konti lang eh. Hoy, konti lang naman kinuha ko, no? Ang dami niyan eh. Ay, tawag kaya ta ni Ate Kakay. Siya raw eh. Be? Siya? Halika nga muna, saglit. Huwag mong uubusin yan, ha? Saglit lang ako dun. Ate, ano po yun? Be, papindot naman ako ng electric fan oh. Nakahiga na kasi ako eh. Papagod na ako tumayo. Number 2 lang. Abot mo naman yan, ate. Nasa tabi mo lang, oh. Ayoko pindutin. Papagod na ako eh. Sige na, be. Number 2 lang ah. Yun. Salamat. Sarado mo rin pinto paglabas mo. Tinawag pa talaga ako para dyan. Ay, naku naman talaga. Dahil nga hindi na makatiis si Sia sa kaartehan ng hipag niya, sinubukan naman niyang kausapin ang kuya niya. Pinigilan pa nga siya ng kakambal niya pero hindi siya nagpapigil. Gusto niya lang malaman kung may iba bang dahilan kung bakit gano'n na lang kaarte si Kakay. Naiintindihan naman ni Sia kung galing sa may kayang pamilya si Kakay dahil maging sila, gano'n din naman. Marami pang ang kakilala na mayaman si Sia pero hindi gano'n kaarte. Pero iisa lang ang nakuha niyang sagot sa kuya niya. Ganon talaga siya. Siguro sobrang komportable niya. Saka sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko siyang prinsesa kapag naging mag-asawa na kami. Bata ka pa kasi kaya hindi mo maintindihan to. Pero kapag dumating ka na sa tamang edad, malalaman mo rin kung bakit ganon ang ate mo. Hindi naman ganun si Ate Claire. Yung asawa niya, ginagawa rin naman siyang prinsesa, ha. Iba-iba kasi yan, Sia. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo eh. Pero yun lang ang alam ko. Hayaan mo na lang ang ate mo. Mahirapan ka naman yan. Paano kapag nasa labas kayo niyan? Baka mamaya pagtawanan pa kayo. Hindi naman kasi lahat ng tao may intindihan yung ginagawa ni Ate Kakay. Hayaan mo mga tao. Ang alam lang naman nila manghusga, di ba? Pabayaan mo na. Basta kami ni Kakay, okay kaming dalawa. Wala rin problema sa akin kung maarte siya. Lahat naman ng babae maarte. Ikaw nga rin, maarte ka, di ba? Oo nga, pero hindi naman ganyang kaarte sa kanya. Yung tipong kahit kanina dapat durugin mo para lang makakain siya. Parang wala na siyang kayang gawin Dapat laging pagsisilbihan. Feeling ko naman kahit yung tunay na prinsesa, hindi naman ganun. Ay, ikaw talagang bata ka. Okay lang yan, naiintindihan kita. Curious ka lang.
Saka mo nalang sabihin sa akin yan kapag nasa tamang edad ka na, ha? Pag nagkaroon ka na ng boyfriend at nakakilala ka ng asawa na gagawin kang prinsesa at hahayaan ka maging maarte. Sige na, matulog ka na. Sumama na lang kayo sa amin bukas, ha? Ayoko mo. Baka makita pa tayo ng ibang tao, no? Sabihin parang baliw si Ate Kakay. Pabayaan mo na lang kapag sinabi ng ibang tao yung ganong bagay. Noong una, ayaw pa ni Sia sumama lumabas pero napilit siya ng kuya niya. Kaya wala na ring nagawa si Carl kundi ang sumama. Lumalayo nga si Sia sa mag-asawa dahil nahihiya siya sa sobrang arte ng hipag niya. Hindi nga siya nagkamali dahil sa tuwing may taong nakakarinig kung paano mag-inarte si Kakay, napapatingin ang mga ito. Puno ng panghuhusga ang mga mata nila. Siguro dahil na rin sa hindi naman kagandahan si Kakay, pero nuknukan ang arte. Gaya na lamang noong nasa loob sila ng elevator. Hindi naman gaanong siksikan, pero maraming tao. Babu, hawak mo phone ko. Ngalay na po ako eh. Ang sakit po, Babu. Ang bigat ng phone ko. Napilaya na yata ako, Babu ko. Ala, patingin ka. Aray ko, Babu! Sige na, ako na lang maghahawak nito. Babu, hilot mo kamay ko para gagaling na to ah. Oo, sige po. Babu, love mo ba ako? Opo naman. Yay! Buy mo ako ice cream ha. Gusto ko yung kyulate. Napapapikit ka na lang dyan, ha? Huwag kang nga magkulo dyan. Ang tagal magbukas ng elevator. Lalabas na talaga ako. Ay, nakakainis. Nakakahiya, oh. Tumatawa yung mga nasa gilid natin. Kayo, anong gusto nyong ice cream? Ay, wala po. Nakakahiya naman silang kasama. Napatingin din tuloy yung mga tao sa atin. Natatawa na lang ako sa itsura mo, eh. Ayan na, bumukas na elevator. Tara na. Babu, tatakot ako baka sumara. Hawak mo ko, Babu. Alalay mo po ako. Ay! Tatakot ako. Ate, diretso lang po ang lakad. Ako na po nga hawak sa'yo. O, diba? Ganun lang kadali. Munti ka na ako atakihin sa puso. Babu, nakakatakot po. Bakit mo naman minadali, Sia? Inaalalayan ko na nga para makababa, eh. May mga bababa pa kasi kuya, tapos natutulak na nila ako. Eh baka madapa pa ako kapag hindi pa lumabas si Ate Kakay. Sorry naman. Okay lang, Babu. Hawakan mo na lang ako. Nanginginig pa kasi tuhod ko eh. Tatakot pa rin ako, Babu. Ay, kaya sana hindi nilang sumama sa kanila eh. Basta ako gusto ko rin ng ice cream. Natatawa na lang ako sa mga nangyayari. Hindi pa natapos si Kakay sa kaartihan niya nung araw na yon. Ang sabi nga ni Sia, kung alam niya lang sana pauwi, hindi na siya sasabay sa mag-asawa. Hiyang-hiya na talaga siya. Kung may pagpipilian lang, ang sabi niya pa nga sa kakambal niya, sa susunod daw hindi na siya talaga sasama sa labas. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganong hiya sa buong buhay niya. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Ang sakit na kasi ng paa ko. Sabi ko kasi sa'yo, eh. Huwag na yun yung sapatos na suotin mo. Ay, huwag kang makialam. Gusto ko na talaga umuwi. Hindi pa tayo uuwi. Mamaya pa. Nag-aanap pa ako ng pwede nating kainan, eh. Hindi na kasi magluluto ng hapunan natin. Dito na lang tayo kakain. Kahit ano lang kainin natin dyan, kuya. Tanungin natin si ate mo. Anong gusto mong kainin, Babu? Ewan ko, Babu. Ano ba masarap? Pasta kaya? Ayoko nun. Burger? Ayaw nga ng ganyan, Babu. Ayaw ko. Ano pala? Sabihin mo na sa akin para tignan ko kung meron dito. Ramen ba gusto mo? Kanin na lang kaya, kuya. Baka yun ang kailangan na sustansya ni Ate Kakay eh. Kain din siyang gulay. Maganda yun sa utak. Pampatalino ba? Ganon. Ganon kasi sinasabi ni Daddy eh. Ayaw ko gulay, Babu. Ayaw ko nun. Gusto ko ng rice, pero ayaw ko gulay. Ayaw ko. Ano ba yan? O sige, hahanap ako ng iba magiging ulam. Lechon na lang kaya. Dito tayo. Meron dito yung paborito mo. May kare-kare sila.
Ayaw nga kare-kare. Babo naman. Gugutom na ako. Papagod na ako maglakad eh. Ayoko na. Masakit na pa ako, babo. Hanap ka na ng food natin. Dito na lang tayo. Sa akin kuya, okay lang kung dun sa lechon. Wag na lang yun kay Sia, baka ma-high blood siya eh. Nakakatawa ka na niyan. Oh, nakita mo na? Hindi pa kumakain ng lechon, high blood na. Huwag mo na inaasar si Sia. Baka gutom na yan eh. O ito, pili na kayo dyan kung anong order nyo. Ikaw, Babu, anong sayo rito? Ikaw na pili, babo. Ayoko magbasa. Order ka na, dali na. Gugutom na ako eh. Gusto ko na mag-am-am. Ito na lang siguro, chicken. Sige po, ayan na lang yung prito. Gusto ko may ketchup ah. Sa inyong dalawa. Lechon sa'yo, Carl, sa'yo naman, Sia. Kahit ano na dyan. Ay, ang mga babae talaga, puro kahit ano na lang. Parehas na lang siguro kayo ni Carl ng order. Magdagdag na lang kayo kapag gusto nyo pa, ha? Babo, sabihin mo bilisan nila ah. Gugutom na talaga ako eh. Kung paano umasta si Kakay kapag nasa bahay sila, hindi akalain ni Sia na ganun din kahit nasa labas sila. Kung paano niya artehan ang hindi pagdurog ng kanin na kakainin niya, ganun na ganun siya sa labas. May mga lumilingon sa pwesto nila, lalo na kapag medyo napapalakas ang boses ni Kakay. Nagdadabog kasi siya na parang bata, lalo na nung hindi hinimay ng asawa niya ang pritong manok. Kailangan din, hihipa ni Lance ang pagkain dahil kahit kaunting init lang, iluluwa talaga ni Kakay at nag-iinarte siya na para bang naiiyak na siya. Iritang-irita na si Sia, pero ano pa bang magagawa niya? Hindi naman siya makaalis sa sitwasyon na ganun. Kaya pagka-uwi pa lang nila, ang dami na naman niyang sinasabi sa kakambal niya. Nakakainis, diba? I mean, pwede pa siguro siya maging maarte kapag andito siya sa bahay. O sige, kahit pa sabihin kong nakakainis pakinggan yung boses niya habang nagpapabebe siya. Diba? At least, tayo lang yung nakakarinig. Pero yung nasa mall, nasa kainan tayo, knowing na may mga kasama tayo dong mayayaman din, pero hindi ganun umasta ha. Ano ba yun? May problema ba yan si Ate Kakay sa utak? Hinaan mo ang boses mo. Marinig ka talaga dyan. Pagalitan ka pa ni Kuya Lance, baka madamay pa ako. Naiirita kasi talaga ako eh. Nakakainis kaya sobra. Ang sakit sa tenga ng boses niya ha. Kaya nga eh. Kanina nahihiya na rin ako. Hindi ko nalang pinapahalata. Alam mo yung umupo doon sa may gilid natin? Yung may kasama silang bata? Mukhang mayaman yun. Oo, isa pa yun. Narinig ko pa yung sinabi ng babae dun. Hindi na lang ako kumibo eh, kasi tumingin siya sa akin. Baka kasi isipin niya, ganun tayo kaarte. Bakit kaya ganun si Ate Kakay? Nasobrahan naman kasi sa pag-baby sa kanya si Kuya eh. Di ba mukhang okay naman yung pamilya ni Ate? Parang hindi naman din siya Disney princess sa bahay nila. Ay, hindi talaga ha. Nakapunta na ako sa kanila nung magjowa pa lang sila ni Kuya. Tapos nung kasal nila, nakilala natin yung mga magulang niya o pati yung mga kapatid niya. Mukha namang walang maarte sa kanila. Lalo na yung isa niyang kapatid, yung maganda. Oo nga no. Baka nga sobra sa pag-baby si Kuya. Pati kasi si Kuya ang OA na niya eh. Kapag ako nag-asawa, parang ayoko ng ganun. Pwede siguro yun kung minsan lang pagpapabebe sa akin. Huwag lang sa labas, kasi uuwi talaga kami nang wala sa oras nun. O diba? Kaya nga naiirita ako kanina. Punong-puno na ako doon sa elevator pa lang eh. Ayaw pang lumabas, pinagtitinginan na tayo doon. Baka isipin nila galing tayo sa liblib na probinsya, tapos wala tayong alam sa syudad. Hey, naiinis talaga ako, ano ba yan? Hirap itulog niyan. Alam mo, gustong gusto ko nang umuwi. And at the same time, ayoko pa. Kasi gusto ko makita na tumingo si Ate Kakay. Eh kaso parang mauuna pa ako masiraan ng bait. Eh kesa marinig siyang nagsasalita ng maayos. Tulog na tayo. Hayaan na muna natin si Babu. Nakakainis pa yung tawagan nila. Babu? Ano yun? Baboy? Baka ganun kapag in love. Parang ayoko na lang ma-in love kung ganun. Antok na ako. Huwag ka na lang maingay dyan. Noong tumawag ang mga magulang nila at tinanong kung kumusta sila, hindi nagsumbong si Sia. Dahil una sa lahat na iniisip niya, nakikituloy sila sa kuya niya.
Kaya kung anumang nangyayari sa loob ng bahay, hindi na dapat malaman pa ng iba, kahit pa ng mga magulang nila. Ayaw din naman sanang masiraan ni Sia ang hipag niya. Kahit naman paano, mabait si Kakay, sadyang sobrang arte lang talaga nito. Minsan nga, iniisip ng dalagita na nagpapanggap lang ang hipag niya. Pero kapag nainis siya, aalis na sila. Pero habang lumilipas ang mga linggo, para bang palala ng palala si Kakay. Minsan pa, walang pasok sa trabaho si Lance. Nasa loob lang sila ng bahay, nasa sala at nanonood. Babu, get mo naman akong water oh. Oh, ito ate, tubig. Hindi ko pa yung nagalaw. Dinala ko lang yan dito. Ayaw ko yan. Di naman yan cold eh. Babu, get mo na ako. Water, yung malamig po ah. Okay, sige pa. Ano pa? Anong gusto mong food? Gusto ko pizza eh. Order na lang pala ako. Babu, bilisan mo pala ah. Mamaya magugutom na ako. Gusto ko na pizza, Babu. Nagmamadali pa si Lance na kumuha ng tubig ng asawa. Maya-maya, pagbalik niya, naghihintay na lang siyang dumating ang pizza na order niya. Ang kambal naman, may kanya-kanyang ginagawa, pero parehas na nakatutok sa cellphone nila. Ayun pala ay nag-uusap silang dalawa at tungkol yon kay Kakay. Mukhang hindi pa rin ito nakakahalata, hanggang sa sabay na natawa ang kambal dahil sa sinabi ni Carl. Anong ginagawa nyo? Hindi kayo nanonood? Babu, hindi sila nanonood. Ang ganda kaya ng palabas na yan. Napanood na po kasi namin yan ate eh. Nung nakaraan nanood na tayo niyan, di ba? Pang-4 na beses na nga po namin napanood yan eh. Sa ulado na nga namin kahit yung mga linya nila dyan. Ganun ba? Paborito ko kasi yan eh. Ayaw nyo ba? Palitan na lang natin. Ang lungkot ko naman, Babu. Ayaw nila yan. Hindi naman sa ganun ate. Patapos naman na. Tapusin na lang natin. Bakit nagtatawanan kayo sa cellphone nyo? May mas maganda ba dyan panoorin? Wala naman te. Random lang na mga TikTok videos, ganun. Ilapag nyo na lang muna yung cellphone nyo. Manood na lang tayo. Mamaya darating na yung pizza. Ay, andyan na pala. Teka lang, kukunin ko lang. Ako na lang ang kukuha kuya. Andyan lang naman yun eh. Para hindi ka na mapagod tumayo. Kanina ka pa patayo-tayo dyan eh. Kung ano-anong inaabot at kinukuha mo. Ang totoo nun, gusto lang talagang makalayo ng dalagita kahit na saglit. Hindi lang siya sa boses ng hipag niya naririndi, pati sa pinapanood nila. Daig pa kasi ni Kakay na unang beses palang nakita ang palabas kung magbigay siya ng reaksyon. May pasigaw-sigaw pa siya. Basta lahat na ng klase ng kaartehan na meron ang isang babae kapag nanonood ng nakakatakot na palabas, yun ang meron kay Kakay. Ito na po kuya oh. Nagbigay pala ako ng tip sa rider ha, yung barya na sukli. Yun. Tara na babu, kain na tayo. Babu, ayoko niyan. Ha? Di ba ang sabi mo gusto mo ng pizza? Ito na yung pizza oh. Babu, ayoko niyan. Ha? Akala ko ba ito yung gusto mo? Sabi mo pizza ang gusto mong kainin, di ba? Oo nga ate. Sabi mo kanina mag-order na agad si kuya eh. Tsaka ang sarap niya no. Kanina yun, pero iba na yung cravings ko ngayon. Gusto ko na ng burger, Babu. Ayoko niyan. Ayaw. Ganun ba? Teka, order ako. Bilisan mo, Babu ah. Sabi mo madaliin nila bago pa mag-iba ulit yung cravings ko. Huwag nyo na yung buksan sa harapan ko. Ayoko maamoy, Babu. Sige, sa kwarto na lang po pala kami kakain. Tara na siya. Huwag na pala, Babu. Gusto ko na pala ng pizza. Kuha mo ako. Sige. Lagyan ko ba ng maanghang na sauce? Sige po. Ayusin mo naman ah. Hindi pantay yung pagkakalagay mo ng ketchup, Babu. Ayoko na yan. Nakakainis ka naman, Babu eh. Kuha mo akong bago. Ayoko niyan. Yung isa yung gusto ko. Alisin mo yung sibuyas. Ayoko niyan. Saka yung black na yan. Ano ba yan? Matigas yata yan eh. Mangunguya ko ba yan, Babu?
Alam mo Ate Kakay, masarap yung pizza. At mangunguya mo yan kasi may ngipin ka naman. Ayoko nga ngumuya masyado. Gusto ko yung malambot lang. Babu, wag na yan. Ayoko na nga. Order mo na ako ng burger, Babu. Konting-konti na lang, ipapalunok ka na rito pati yung box ng pizza talaga eh. Kuya, balik na akong kwarto namin ha. Matutulog na lang ako. Sama ako. Inantok ako bigla eh. Babu, sino kakain ng pizza na yan? Ayoko niyan eh. Nasaan na yung burger ko? Buy mo na ako, bilis na. Napapangiwi na lang si Sia. Mabuti na lang kahit paano, kaya niya pang kontrolin ang sarili niya, kundi baka kung ano-ano na lang ang masasabi niya sa kanyang hipag. Akala nila doon na matatapos ang kalbaryo ng araw na yon, pero hindi pa pala. Nung kinagabihan, nasa sala ang magkambal. Doon lang muna sila nakatambay habang hindi pa sila inaantok. Naiwan na bukas ang pinto ng kwarto ng mag-asawa dahil nga may kukunin pa sa labas si Lance. Naririnig pa nila ang pag-iinarte ng hipag nila. Babu, ang tigas naman ng unan ko. Di ako makatulog. Pwede ba kunin mo yung isa nating unan? Tapos, paki-fluff mo naman. Ayoko kasi ng matigas sa batok eh. Ang sakit, Babu oh. Wala na tayong una na iba. Kasi gamit na nung dalawa. Di na lang ako matutulog. Ayoko matigas unan. Babu, ayaw talaga unan. Wawa naman ako, Babu. Kuha mo na ako ng malambot na unan. Gusto ko na mag-sleep eh. Ano gagawin ko, Babu? Sige na, makikipagpalit na lang ako ng unan. Nasaan ba? Oh, ang lambot naman ah. Ayoko niyan. Kuha mo na ako bago unan. Buy mo na lang ako malambot na unan sa mall ha. Sus, pwede nga makatulog kahit walang unan. Puro naman kasi arte ang inuuna niyan. Kung ako yan, tatabunan ko talaga ng unan ng mukha niyan. Wala namang malambot na unan sa atin ah. Ang tigas nga nun sa akin eh. Sa akin malambot, pero mas malambot pa rin yung unan ko sa bahay. Sana bumisita si na mami, no? Para makita na nila yung ugali ni Ate Kakay. Kahit naman bumisita sila, wala naman sila magagawa. Kahit naman maartehan sila dyan sa hipag natin, hindi naman nila pwedeng sabihin na maghiwalay sila. Ang mangyayari niyan, hihingan lang sila ng apo. Kapag nabuntis yan si Ate Kakay, baka mas maarte pa siya. Sabi nila kakaiba na raw ang kaartehan ng babae kapag buntis, diba? Yun kasi nababasa ko eh. Umiiyak sila kahit na wala namang nakakaiyak. Grabe. Baka naman buntis si Ate Kakay. Kaya siguro hinahayaan ni Kuya. Imposible ha. Nung nakaraan may period si Ate Kakay. Nakita ko pa nga kasi natagusan siya sa short niya. Baka ganyan na talaga siya. Kasi akala niya ibibigay talaga ni Kuya ang lahat. Ay, anong akala? Binibigay nga pala talaga ni Kuya lahat ng gusto niya. Kaloka. Nagtiis na lang ang kambal sa araw-araw na pasakit ng kaartehan ng kanilang hipag. Halos 1 buwan pa lang sila roon. Pero para bang 10 taon na silang problemado. Walang katahimikan ang tenga nila dahil parang sa tuwing payapa ang mundo, hindi matahimik ang kaartehan ni Kakay. Gaya na lamang isang araw, habang natutulog si Sia sa sofa, ginising siya ng hipag niya. Bakit ate? Ano nangyayari? Be, open mo naman yung chichirya oh. Nahihirapan kasi ako eh. Baka masira yung kuko ko. Ang tagal ko pa namang inayos to. Tapos, pakilagay na rin sa bowl ha. Ayoko kasing kumakain direkta sa supot. Feeling ko ang kalat tingnan. Kuha mo rin ako water ha. Yung cold water sana. Wait lang ate ha. Nasaan ba yung chichirya? Nasa room namin, kunin mo. Halika, sama ka sa akin. Sana nilabas mo na ate. Kala ko naman hawak mo na. Ang bigat dun eh. Sasakit yung kamay ko. Kunin mo na lang. Tapos, dalin mo ulit sa room namin, ha? Thank you. Napapahilamos na lang si Sia sa kanyang mukha. Ayos lang naman daw sanang mautusan siya, pero wag naman yung ganoong kasimple na bagay. Bagong gising pa siya, kaya medyo masungit pa.
Mabuti na lang, wala siyang ibang nasabi na makakasakit sa damdamin ng hipag niya. Nung naibigay niya ang gusto ni Kakay, bumalik siya sa pagkakahiga. Akala niya ay makakaidlip pa siya o maitutuloy ang tulog, pero tinawag na naman siya ng hipag niyang hindi makatayo sa kinahihigaan nito. Be, Sia, pakitimpla naman ako ng juice. Pero wag masyadong matamis ha. Ayoko rin ng sobrang asim. Lagyan mo ng maraming yelo pero wag umabot sa puno yung baso. Tapos tikman mo muna bago mo ibigay sa akin. Gusto ko rin sobrang lamig. Ha? Hindi na nagsalita pa si Sia. Sinunod na lang niya ang utos sa kanya. Wala rin naman siyang magagawa. Ando na siya. Wala naman ang kuya niya. Sinong magtitimpla para sa asawa nito? Wala silang kasambahay, kaya walang ibang gagawa. May pagdadabog pa nga kay Sia, pero ginawa pa rin niya. Hindi kumukuha ng kasambahay sina Lance dahil wala namang ibang gagawin sa bahay nila. Sa pagluluto naman, kung wala sina Sia, bumibili lang sa labas si Lance. Nagluluto lang siya kapag wala siyang pasok sa trabaho. Pero nung nagbakasyon ang kambal, kampante si Lance na hindi magugutom ang mga ito dahil nga marunong magluto si Sia. Minsan nga, kahit baon sa trabaho ni Lance, kapatid niya pa rin ang gumagawa. Ilang araw ang lumipas, umaga ng Lunes. Papasok na ulit sa trabaho si Lance, maagang nagising ang kapatid niya para magluto. Nung nakarinig ng ingay si Sia, akala niya ay gising na ang kuya niya. Yun pala ay ang hipag niya ang unang nagising. Anong niluluto mo, be? Menudo, ate. Maaga kasi akong nagising. Tapos sabi ni Carl kagabi, parang gusto niya ng menudo. Naisip ko na magluto na rin para may baon si kuya. Marunong ka rin magluto niyan? Ilang taong ka na ulit? 17 po. Oh, baka naman hindi ka magaling magluto ng menudo. Hindi naman ako magaling magluto, ate. Sakto lang. Yung alam ko lang, tsaka libre naman pong manood sa YouTube. Sa amin kasi pinapaluto po talaga ako ni Mami. Ikaw, ate, marunong ka ba magluto? Ayoko. Takot kasi ako sa talsik ng mantika eh. Hindi ka talaga nagluluto para kay kuya, no? Okay lang yan. Hindi naman ganun kasakit ang talsik na mantika eh. Paano kapag nagkaroon na kayo ng anak? Sino magluluto nun? Kukuha na lang kami ng kasambahay. Paano kapag may baby na kayo? Magpapalit ka ng diaper nun. Kailangan ba yun? Kadiri naman yun. Ate, alam nga namang mapapalitan agad ng baby yung sarili niyang diaper. Uhugasan mo yung puwet niya, ha? Ayoko na pala magkaroon ng anak. Hindi ko pa kaya. Meron pa nga akong kakilala, yung pinsan din namin, baradong ilong ng baby niya dahil sa sipon. O tapos ayun, sinip-sip niya yung ilong para mawala yung sipon. Ew! Kadiri naman yun, no? Hindi ko yun gagawin. O, kahit na hindi na makahinga yung anak mo sa sipon? Dadaling ko na lang sa ospital. Paano kung kunwari kayo, nasa lugar na malayo ang ospital? Wala kayong masakyan, ganun. O anong gagawin mo? Hihingi ako ng tulong sa iba. Wala ngang ibang tao, dalawa lang kayo ng baby mo. O yung kapitbahay mo nasa malayo, as in sobrang layo. O hindi nyo agad mararating. Tapos sobrang lakas ng ulan, baha sa labas. Walang madadaanan. O paano yun? Hayaan mo na lang na mamatay yung baby mo kasi hindi makahinga? Huwag na nga yung ganyang usapan. Kadiri naman yung sinasabi mo eh. Sinilip ko lang naman kung anong niluluto mo kasi naaamoy ko. Be, lambutan mo yan ah. Yung super lambot. Ayoko kasi ngumunguya masyado. Nakapustiso ka ba, ate? Bakit parang lahat na lang ata ay ayaw mong nguyain? Gaya na lang ng kanin. Kailangan durugin pa. Nung hindi pa ba kayo ni kuya, Cerelac ang kinakain mo sa bahay ninyo? Ha? Cerelac? Hindi ah. Kumakain ako ng kanin. Dinudurog din ng nanay mo para makakain ka? Bakit mo naman naitanong? Kasi kailangan pang gawin yun ni kuya para makakain ka. Ang alam ko lang kasi, ganun kumain yung mga wala pang ngipin o kaya mga baby pa talaga. Yung 2 years old na nakakanguya na. Joke lang ate ha, biro lang po yun. Ganito kasi talagang humor ko. Sige na ha, balik na ako sa pagluluto ha. Lalambutan ko to talaga para sa dila pa lang durog ng karne. Dinaan na lang ng dalagita sa biro ang gusto niyang sabihin. Mabuti na lang, hindi yun minasama ng hipag niya.
Ilang araw pa ang lumipas, napapansin niyang parang hindi na talaga kumikilo si Kakay. Lalo na nung kampante na itong mauutusan sila. Gaya na lamang isang beses, nakaupo lang si Kakay. Nasa harapan niya lang mismo ang inumin niya. Kailangan niya pa talagang iutos kay Carl. Be, abot mo nga yung juice ko. Wait lang, te. Naglalaro kasi ko eh. Hindi po kasi ito pwedeng ipos. Bilis na, Be. Nauuhaw na ako. Saglit mo lang iaabot sa akin eh. Nasaan ba, te? Kukuha ako sa kusina. Hindi. Ayan lang mismo, yung nasa harap natin. Abot mo naman pala, te. Dali na, abot mo na. Ang tagal naman oh. Mas mahalaga pa ba yan laro na yan kaysa sa buhay ko? Nabubulunan na ako oh. Inis na inis nun si Carl dahil abot naman na sana ng hipag niya. Kailangan niya pang ilapit palalo. Natalo pa tuloy siya sa laro. Kaya simula ng oras na yon, buong araw lang siyang nasa loob ng kwarto. Akala kasi nila kapag nasa kwarto sila, makakaligtas na sila sa kaartehan ng hipag nila. Mali pala. Mas lalo lang silang nilalapitan at ginugulo. Hindi lang maarte, naging tamad na rin si Kakay. Tawagan mo na nga si Daddy. Sabihin mo sunduin na tayo kahit mag 2 months pa lang tayo rito. Google mo nga kung paano mag-commute, kung anong sasakyan. Alam ko basta makapunta lang tayo ng Cubao may masasakyan na tayo doon, di ba? O kaya tignan mo kung magkano bayad kapag mag-grab tayo. Tiningnan ko talaga ang mahal. Aabutin tayo ng 3K hanggang terminal pa lang ng bus yun, ha? Ang mahal naman nun. May pera ka ba? Wala nga eh. Pera ko yung bigay ni Daddy kasi hindi naman yun naabot sa pamasahe natin. Kung may pera lang ako, nakauwi na talaga tayo eh. Tawagan mo na pala si Daddy. Dali na, naiinis na ako eh. Oh, nung una akala ko ba ako lang yung naiirita dahil lang sa ugali ko? Panay na kasi siya utos sa atin. Nagiging dependent na siya. Hingi na lang kaya tayo ng pamasahe kay Kuya. Anong sasabihin natin kapag nagtanong siya bakit tayo biglang aalis? Hindi naman pwede na yung asawa niya ang dahilan. Para namang hindi mo kilala si kuya eh. Baliw na baliw yung sa asawa niya. Baka lalo lang tayong hindi pa alisin nun. Sabihin natin may kailangan sa school. Ikaw na lang magsabi. Bakit ako lang? Dalawa na tayo ha. Sige, pero ikaw muna ha. Tapos ako na lang susunod. Mamaya sabihin natin kay kuya pag uwi niya. Sana nga lang masabi natin, no? Sabi ko sa'yo eh. Ang OA ng pagiging maarte ni Ate Kakay. Hindi na normal eh. Kasi kapag magpapabebe ka, yung maayos na pagpapabebe naman sana. Kaso pati sa atin nagpapabebe siya. Hindi naman niya tayo asawa, di ba? Naiinis na ako eh. Kasi kaninang umaga, ewan ko kung nasa CR ka yata nun. Tapos ako nasa kusina. Kakain lang naman sana ako. Bigla siyang sumabay sa akin. Kaya nga ako nagpalit nun kumain eh kasi ayoko siya makasabay. Oo. Mag-isa lang ako kumain nun. Kasi may kausap pa siya sa phone. Yung mama niya ata yun. Basta babae na medyo may edad na rin eh. Kaya nga ang bilis kong kumain kasi nga nagmamadali ako. Kapag nasabayan niya ako, nako, hindi na ako makakatayo agad hanggat hindi pa siya tapos kumain. Ang bagal niya pa naman kumain. Inaabot siya ng 2 hours. Ayun na nga, nagkasabay kaming dalawa. Inuutusan ba naman akong durugin yung kanin niya? Ano ba akala niya sa akin? Si kuya ako? Oy, dinurog mo naman. Hindi no. Nagpanggap ako na may ubo ko para mandiri siya. Ayun, effective naman. Kaya niya namang nguyain yun no. Ang lambot ng kanin eh. Imposible na sasakit ang ngipin niya. Ano ba yung ngipin niya? At kahit kanin hindi madurog? Gusto ko tuloy mangit yung mga magulang niya, pati yung mga kapatid niya, no? Kasi gusto ko malaman kung paano siya alagaan ng mga yun. Baka pinapaliguan pa siya ng mama niya nung hindi pa siya kasal. Lahat na lang inaarte niya. Narinig ko pala na pupunta rito yung mama niya. We, Oo, baka nga ngayong week eh. Baka itataon kapag walang pasok si kuya. Pero isang araw lang daw yata. May pupuntahan kasi rito. Bali, bibisita lang, ganun. ayun pala. Makikita natin anong reaksyon ng mama niya kapag nalamang pabebe yung anak niya. Alam mo, bakit kaya doon sa mga nababasa ko tsaka napapanood kong mga memes sa TikTok kapag mga trentahin na hindi na pabebe? Oo, di ba? Kung umasta nga dapat matured na. Ewan ko rin eh. Baka hindi lahat ng trentahin ganun sa mga kakilala natin. Si Ate Peachy nga trentahin yun. Hindi naman yung pabebe. Maarte lang siya pagdating sa mga gamit niya. At sa skincare niya, ganun. Pero normal naman sa babae yung ganun, di ba? Oo
naman, kahit naman sinong babae maarte pagdating sa skincare. Tsaka okay lang naman talaga maging maarte. Like, ayaw mo ng ganitong ulam, ayaw mo ng ganon, medyo moody, o sige pwede na yon. Yung hindi mo alam anong cravings mo. Kasi ako ganyan din ako kahit bata pa ako noon. Pero kasi yung si Ate Kakay, matured na siya dapat. Trentahin na siya, no? At hindi lang yun, may asawa na siya. O, pwera na lang ha kung may problema siya sa pag-iisip niya. Pero mukha naman siyang normal. Nasanay lang siya maging sobrang pabebe. Hindi na bagay Akala niya ata cute siya kapag nag-iinerte siya ng ganun. Ang hindi niya alam, nakakainis na siyang pakinggan. Ay, sana naman kapag naging trentahin na ako, huwag naman ako maging ganun kapabebe. Mukhang hindi pa sa mga ganong araw natatapos ang pagtitiis ng kambal. Dahil nung tawagan nila ang kanilang mga magulang, sinabi sa kanila na doon na lang daw muna sila. Hintayin na lang na bumisita ang mga magulang nila, saka na sila isasabay pa uwi. Hindi naman nila mabigyan ng mas magandang dahilan ang mga magulang nila kung bakit ba sila nagmamadaling umuwi. Kaya ang ginawa na lang ng dalawa, lagi silang nasa labas kahit na wala naman silang tatambayan. Minsan pa, isang umaga, habang nag-aayos si Sia, lumabas ng kwarto ang kuya niya. Aalis ka? May pupuntahan lang ako, kuya. May nakita kasi akong parang event sa mall. Sama mo na si Ate Kakay mo. Ay bakit po? Dito na lang siya, kuya. O kaya ikaw na lang po ang sumama sa kanya. Bakit? Ano meron? Wala naman po. Gusto ko lang kasing masubukan yung solo date. Yung ako lang muna. Walang ibang kasama. May bibiliin kasi si Ate Kakay mo. Siya lang mag-isa ang pupunta ng mall. Hindi ko masasamahan dahil aalis ako Isama mo na si Carl para 3 kayo. Ayoko kuya. Ang sakit ng tiyan ko Kanina pa ako pabalik-balik sa banyo. Baka mamaya sa mall pa ako matae. Sila na lang. Parehas naman silang babae. Ay, sa bagay. Bibili kasi ng damit si ate mo. Kaya samahan mo na ha. Bibili rin ata siya ng bag Kung may magustuhan ka man, sabihan mo lang siya. Bibilang ka naman nun Mabait naman yun. Saka, bibigyan na lang din kita ng pera. Di ba parehas na kayo ng linya ni Ate Kakay? Nakakatuwa yan. Magtatalo pa kayong dalawa Sige na, mag-ayos ka na dyan. Maliligo na rin ang ate mo. Inis na inis si Sia. Mas lalo pa siyang naiinis dahil inaasar siya ng kakambal niya. Kaya nga siya aalis para hindi makasama ang hipag niya. Ang gusto pa ng kuya niya, isama niya ito sa mall. Alam na agad ng dalagita kung anong klaseng ugali ang paiirali ng hipag niya sa labas. Sa mga sandali na yun, nag-iisip na siya ng magiging palusot para hindi lumabas. Pero sa huli, sinamahan niya pa rin si Kakay. Be, pwedeng ikaw na maghawak ng bag ko? Ang bigat kasi. Hindi kaya ng balikat ko. Nangangalay. Aray. Anong laman nito, ate? Cellphone, saka wallet lang, be. Anong mabigat dito, ate? Wala nga ako maramdamang laman, Di kasi ako sanay ng may bit-bit. Kapag kasama ko kasi ang kuya mo, hindi niya ako hinahayaan na mahirapan Ang sakit ng balikat ko. Siguro, magpapamassage na lang ako mamaya pag uwi natin. Nabigla lang talaga ako magbit-bit ng bag. Sus, mas mabigat pa nga ang bag ko. Ay, Be, dito tayo. Dito ako bumibili ng dress Ay, ang daming tao. Baka pwede mo silang paalisin muna, be. Hindi kasi ako komportable na may ibang tao na kasama ko pag bumibili ako ng damit. Lalo na mga stranger kasi sila lah, ate, hindi naman ako may-ari ng store nito, no? Hindi naman tayo ang may-ari ng mall. Kaya ang daming tao ngayon kasi araw nga ng sweldo ngayon. Tapos ang dami pang sale. Alam mo, ate, sana sa online ka nalang bumili kung ayaw mong may kasabay habang pumipili ng damit. Hindi kasi ako komportable. Ayoko niyan. Ang daming tao. Sa iba na lang tayo bumili, ate. Ayan, sa tapat walang tao. Doon na lang tayo. Hindi naman natin mapapaalis yung mga yan Baka magalit pa nga sila sa atin, no? Ayoko namang ma-reels. Ayoko. Napapagod na nga ako maglakad
Andito na kasi tayo. Bakit hindi mo na lang paalisin? Sabihin mo mamaya na lang ulit sila pumasok kapag nakabili na ako. Ah, ayoko nga kasi. Ate, nakakahiya, nakatingin na sila sa atin. Huwag na mag-tantrums dito. Ah, gusto ko nga mag-buy ng dress. Kaso paano nga ako pipili? Nakatingin sila sa akin. Ah, Ate, iwan talaga kita rito. Uuwi talaga ako, bahala ka dyan. Nahihiya na ako ha. wag mo ako iiwan ah. Magbabay pa nga ako ng susuotin ko. Bakit kasi nakatingin sila sa atin? Nakatingin sila kasi napabebe ka. Eh, bahala ka na nga dyan. Oh, yung bag mo. Parang gusto ko nalang magpakain sa lupa kesa magkaroon ng ganitong kasama. Ay, ka-stress! Nagmamadali pa si Sia na umuwi. Hindi na rin niya sinabi sa kuya niya na iniwan niya si Kakay. Malalaman din naman yon ni Lance. Mabuti na lang, nakauwi rin agad si Kakay. May nabili naman siyang damit at mga kailangan niya. Akala nga ng dalagita, isusumbong siya sa kuya, pero hindi naman. Parang wala lang yon kay Kakay. Carl, alam mo, feeling ko nagpapanggap lang na pabebe si Ate Kakay eh. Paano mo naman nasabi? Eh parang trip niya lang yung ganyan kahit nasa labas. Kasi iniwan ko siya kanina, di ba? Eh kaya naman pala niya bumili. Eh bakit kapag kasama niya tayo kakaiba siya magsalita? Tsaka kung pabebe talaga siya, eh di sana, sinumbong na niya ako kay kuya. Baka nakalimutan na niyang sumbong. Ewan ko rin. Bukas na pala pupunta yung mama niya. Ah, kaya siguro bumili siya ng bagong damit, ano? Lalabas siguro sila. Anong sila? Tayo ka mo. Kasama tayo. Ayoko ha. Sabihin na lang natin kay kuya na hindi tayo sasama, no? Siya na nga mismo nagsabi sa atin eh. Pero kakain lang naman daw tayo sa labas. Ayan na naman tayo sa kakain sa labas. Ang ending nun, pabebe na naman si Ate Kakay. Baka mawalan lang tayo ng gana. Siguro naman hindi na siya magpapabebe kasi nandun na yung mama niya. Hindi mo sure. Baka mas malala pa yan sa harapan ng mama niya. Hindi nga nagkamali si Sia sa sinabi niya. Lumabas sila para kumain kasama nga ang ina ni Kakay. Pero kahit na ganun, pinapakita pa rin ni Kakay ang kaartehan niya. Natutuwa pa nga ang nanay niya dahil ang bait daw ni Lance. Kaya raw ganun kaarte ang anak niya dahil sobrang komportable raw ng anak niya sa asawa nito. Kaya napapataas na lang ang kilay ni Sia. Iniisip niyang kaya pala ganun si Kakay dahil konsentidor din ang nanay nito sa kaartehan niya. O baka hindi lang alam ng nanay niyang araw-araw ganon si Kakay. Babu, nilalamig po ako. Sabihin mo sa kanila, patayin nila yung aircon. Hala, hindi naman pwede yun, ate. Eh di kami naman yung nainitan. Nilalamig kasi ako eh. Ayoko na lang kumain kung malamig. Babu, sabihin mo sa kanila, nilalamig ako. Tingnan mo, ang bilis lumamig nung pagkain ko. Ayoko na yan. Sabihin mo, initin nila. Di yata pwedeng ipapatay ang aircon, babu. Ang daming kumakain eh. Siguro lipat na lang tayo dun sa medyo malayo sa aircon. Ayoko, babu. Nilalamig nga ako. Ayoko naman lumipat. Nitatamad na po ako maglakad. Ang lamig. Lipat na lang tayo. O sige, pasang ka na lang sa akin para malipat kita ron. Ayaw. Walang magandang view doon, oh. Dito kasi nakikita natin yung labas. Babu, papatay mo na lang yung aircon, oh. Ginawa na lahat ni Lance para makumbinsi ang asawa niyang lumipat na lang. Nagdadabog na ito dahilan para pagtinginan na naman sila ng mga tao. May mga nagbubulungan na. May mga nagsasabi na baka kulang sa pag-iisip si Kakay. Hindi naman na kailangan pang pag-isipan kung tama yon. Dahil para kay Sia, halatang may problema sa pag-iisip ang hipag nila. Lumipat sila ng pwesto pero hindi pa rin natitigilan si Kakay sa kaartehan niya. Babu, ang dirty ng spoon ko. Hingi mo ko bago. Ayoko yung color ng juice.
Babu, bilisan mo. Nagugutom na ako. Gusto ko na mag-am-am. Babu, durog mo kanin ko para makakain na ako. Pasensya ka na ate Kakay ha. Pero talaga ba? Uy, Sia. Hindi eh. Naiinis na kasi ako talaga. Ikaw po na mama niya. Hindi niyo man lang po ba pagsasabihan ng anak ninyo na umasa naman pong maayos na tao? Sia, ano na naman ba yung pinagsasasabi mo? Naiinis na kasi ako kuya eh. Nakakaya na sa mga tao oh. Tingnan mo, yung iba may mga kasamang bata. Wala naman nagtatantrums. Ang bibehave pa nila. Itong trentahin na kasama natin parang daig pang 2 years old. O ayan, tingnan mo. Ilang taon pa lang yung bata na yan. Nakaupo lang, tahimik na kumakain. Walang inerte, hindi nagdadabog. Naiirita ako ha, sa totoo lang. Buti sana kung may problema nga si ate Kakay sa utak kaso wala naman eh. Babu, niaaway ako ni Sia oh. Hindi na lang ako mag-am-am. Nasobrahan sa baby talk. Hindi naman bagay. Sa sobrang inis ko ha. Kanina ko pa gusto itaob tong lamesa na to eh. Babu, niaaway ako. Tumigil ka na nga, Sia. Tignan mo nga. Ayan o, umiyak na si ate Kakay mo. Ay ano bang magagawa ko? Malamang yan ang kakampihan mo. Imbis kasi na pagsabihan mo siya, kinukonsinti mo pang maging pabebe. Pwede naman sana magpabebe basta yung hindi palagi at araw-araw. Hindi rin yung naririnig ng ibang tao. Kahit pa ba sabihin natin na wala silang pake, dapat maging disente pa rin ang asawa mo. Ay, ayoko na! Magpapauwi na talaga ako kina daddy. Hindi na napigilan si Sia na umuwi ng bahay ni na Lance. Hindi niya napansin na sumunod pala sa kanya ang kakambal niya. Sabay na silang nag-empake. Matapos nun ay tinawagan na nila ang kanilang mga magulang kung saan sinabi nila ang dahilan kung bakit gusto na nilang umuwi. Hindi naman nagdalawang isip ang mga magulang nila na padalan sila ng pera. Hindi na kasi sila masusundo. Tinuruan din sila kung saan sila sasakay para makapunta ng terminal. Nung paalis na ang kambal, saka naman umuwi ang kuya nila kasama ang asawa nito. Hindi na ba talaga kayo mapipigilang dalawa? Bukas na lang kaya kayo umuwi. Ayoko na kuya. Uuwi na talaga ako. Hindi ko na kaya dito eh. Kahit nandito ka o wala, hindi na namin kaya ang ugali ni ate Kakay. Mukhang mali talaga yung ginawa namin na magbakasyon dito eh. Akala kasi namin masaya. Bukas na lang. Ihatid ko kayong dalawa. Kapag ngayon kasi, wala na kayo masasakyan yan. Wala naman akong pasok bukas ng umaga eh. Mas delikado yun kung kayong dalawa lang ang aalis. Sige na, nakausap ko naman na ang ate nyo eh. Hindi niya kayo guguluhin hanggang bukas. Nung una, ayaw pa ng kambal, pero napilit din sila ng kuya nila. Ihahatid din naman daw sila ng maaga kinabukasan, kaya magpahinga na sila. Mas alam naman daw ni Lance kung anong oras ang biyahe ng sasakyan para hindi na rin sila maghintay ng matagal. Baka raw kasi manakawan pa sila at maloko lang dahil mga bata pa. Nung gabi, wala ngang paramdam ang hipag nila. Tahimik ang buong bahay. Wala silang ibang naririnig na kaartehan. Iniisip nga ni Sia na kaya naman pala ni Kakay na hindi maging maarte. Bakit ganun pa siya kung umasta? Habang mahimbing ang tulog ng kambal, biglang nagising si Sia. Carl! Huy! Ano, gising ka pa ba? Oo, bakit? Naglalaro pa ako, hindi naman ako maingay ah. Nagising ako eh. Ikaw ba? Kanina pa ako gising, di nga ako makatulog. Naamoy mo yun? Oo, akala ko ako lang. Parang ano siya eh. Amoy kandila na amoy dugo, na ewan. Basta kanina may naamoy pa nga akong bulaklak. Akala ko minumulto na ako, kaya yun, hindi na ako makatulog. Doon ako nagising sa amoy ng kandila. Kinikilabutan ako. Baka may multo dito, no? Baba ako ha. Diyan ka na lang. Ang sikip na nga ng higaan ko eh. Hindi naman ako hihiga. Uupo lang ako. Hindi na kasi ako makatulog ulit. Gising na gising ako. Ang weird ng pakiramdam ko. Ay, feeling ko niyan puyat tayo nito bukas. Baka kasi excited tayo umuwi kaya hindi tayo makatulog. Ano yung naaamoy natin? Hindi ko alam. Baka scented candle para makatulog si Ate Kakay. Tingnan natin. Tara, samahan mo ko. Yoko nga. Nakita mo naglalaro ako oh. Ikaw na lang kung gusto mo. Saka malamang niyan sarado ang pinto nila. Ayoko nga sumilip sa kwarto nila no. Baka mamaya may ginagawa pa sila dun eh. Hayaan na lang natin.
Hindi naman din ganun kasakit sa ilong eh. Ang tamad mo naman. Ay, nako, ako na nga lang. Nung una, natatakot pa si Sia dahil baka makakita siya ng multo. Iba pa naman ang kutob niya. May kung anong nagsasabi sa kanya na wag na niyang alamin, pero dahil matigas ang ulo niya at hindi siya nagpapaawat, ginawa niya pa rin. Habang papalapit siya sa kwarto ni na Lance, palakas ng palakas ang amoy ng kandila. Lalo rin siyang kinikilabutan. Gusto niya pa sanang tingnan kung anong nangyayari, pero nagulat siya nung may pusa na kumalampag sa bubong. Napatakbo siya sa loob ng kwarto nila. Nang mga oras din na yon, hindi na talaga sila nakatulog. Lumabas lang sila ng kwarto nung umaga na. Oh, bakit nilabas nyo na ang mga gamit nyo? Sabi mo kasi hatid mo na kami sa terminal eh. Oo nga, pero kumain muna tayo. Hindi ba pwede mamaya na lang? Para namang atat na kayo makauwi niyan eh. Ang haba pa ng oras oh. Nilabas na namin para kapag tapos natin kumain, aalis na tayo. Nakatulog ba kayong dalawa? Bakit ganyan yung mga mata nyo? Babu, anong kakainin natin? Gutom na po ako, Babu. Oh, gising na rin pala kayong dalawa. Opo ate, sabi kasi ni kuya ihahatid niya kami hanggang sa terminal. Ayaw nyo na magstay? Babu, ayaw na talaga nila? Mag-attend kasi ako ng birthday ng classmate ko. Kaya gusto ko na din talaga umuwi. Tsaka miss ko na yung friends ko eh. Wala rin naman po tayong ginagalaan dito. Huwag na muna kayo umuwi kasi birthday ko na sa linggo. Labas tayo. Babu, hindi mo ba nasabi sa kanila? Di ba magre-resort tayo noon? Ay, oo nga pala. Hindi ko yung nasabi sa inyo. Tama. Saka na lang muna kayo umuwi. Tapusin nyo na muna yung birthday ng ate nyo. Ipapasyal ko kayo. 3 araw akong walang pasok nun. Mag-beach tayo. Doon sa walang gaanong tao para mas masaya at tahimik ang lugar. Pero kasi kuya, Okay, sige na, balik nyo na yung mga gamit nyo sa kwarto nyo. Gagala tayo. Igagala ko kayo para hindi kayo ganyan na laging naiinip. Noong una, ayaw pa ng kambal, pero tumawag si Lance sa mga magulang nila para ipaalam na sa susunod na lang niya ihahatid ang dalawa. Patatapusin nga raw muna ang kaarawan ni Kakay. Wala naman daw silang ibang makakasama dahil nasa malayong lugar ang pamilya ni Kakay. Hindi nila basta maiimbitahan. Habang lumilipas ang mga araw, may napapansin ang kambal. alam mo, gabi-gabi na lang amoy kandila. Di ko alam kung bakit. Hindi na nga ako makatulog eh. Simula nung naamoy ko yun, parang lagi na lang masakit ang ulo ko. Lagi na lang parang yung panaginip ko parang totoo. Alam mo yun? Ay, parehas tayo. Nung nakaraan, sobrang sakit ng ulo ko kasi tulog naman ako. Pero hindi ako tulog. Alam mo yun? Yung parang totoo yung nasa panaginip ko. Parang nangyayari yun kahit na sobrang weird. Basta hindi ko may paliwanag. Basta ganun. Ganyan na ganyan talaga sa akin. Parang may kakaiba, di ba? Baka naman mangkukulam si Ate Kakay. Uy, lakas talaga ng boses mo. Hinaan mo nga. Baka mamaya nandyan sa sala yun. Marinig pa yung mga pinag-uusapan nating dalawa. Hindi. Kasi sa kwarto talaga nila naamoy ko yung kandila. Natatakot na ako. Baka kaya baliw na baliw sa kanya si Kuya kasi ginagamitan niya ng ritual. Baka ang ginagawa niya ngayon, pati tayo niliritwalan niya na. Ano sa tingin mo? Di naman ako naniniwala sa ganyan eh. Noon si Lola hilig magkwento ng ganyan kaso hindi naman yung totoo. Ano ka ba naman? Sino naman ang mangkukulam ngayon? Ang alam ko, gawa-gawa lang yun na kwento ng matatanda. Para ano? Para takutin yung mga tao o mga bata na gumawa ng masama. Hindi ah. May napanood na ako dumaan sa FYP ko eh. Yung parang nanggagamot siya ganun. Totoo yun. We, yung iba nga niyan, content creator lang. Eme-eme lang nila yung mga panggagamot na ganyan. Baka naman nag-overthink ka lang. Baka kaya hindi tayo makatulog kasi nga gusto na natin makauwi agad. Baka naman walang ibang ibig sabihin yun. Isa pa, baka nga mahal na mahal ni Kuya si Ate Kakay. Kaya kahit nakakainis na para sa atin, okay lang para sa kanya. Sabi nga nila, weird ang mga tao nagmamahal, di ba? Baka ganun din yun. Basta ako iba talaga yung nararamdaman ko. May something talaga. Naalala ko yung sinabi ni Ate Marie. Kilala mo yun? Yung kaibigan ni Lola? Ang sabi niya,
May bantay daw tayo. Malamang, di ba ang sabi nga lahat ng tao may guardian angel? Hindi lang yon ha. May parang gabay daw tayo. Parang hindi tayo basta maapektuhan ng bulong. Ay ang tinutukoy niya dong bulong yung kulam. Kaya siguro hindi tayo apektado ngayon. Ay, teka, chat ko nga tong nakikita ko sa TikTok. Baka marunong tong manggamot kahit na hindi niya nakikita yung tao. Ingat ka na lang. Baka mamaya, sumama na ang loob sa atin ni Ate Kakay eh. Nung una, naiinis na lang tayo sa kaartehan niya. Ngayon naman, pagbibintangan siya mangkukulam, baka naman sumusobra na tayo niyan. Hindi yan. Aalamin kong totoo. Mukha mang imposible para sa iba. Kapag naghihinala si Sia, malaki ang tsansa na totoo yun. Kaya nung pinaghinalaan na niyang mangkukulam ang hipag niya, sinubukan niyang maghanap ng tao na pwede niyang mapagtanungan. Ayaw niyang magmukhang kahinahinala, kaya sinabi niya rin kay Carl na huwag itong magsasabi sa ibang tao. Lumipas ang ilang mga araw, sumapit na ang kaarawan ni Kakay. Umalis nga sila. Nagtungo sila sa isang magandang isla kung saan may iilang tao ang naroon. Siyempre, hindi na naman maaalis ang kaartehan ni Kakay. Okay na kayo dyan? Nakaupo na kayo na maayos sa bangka? Saan pa ba tayo pupunta, kuya? Island hopping. Ayan oh, nakikita mo yung isla na yon? Yung dalawa na yan, dyan tayo pupunta. Tapos saka tayo babalik dito mamayang hapon para kakain tayo. At matutulog na rin. Depende sa inyo kung anong oras nyo gusto mong matulog. Babo, ang lakas ng alon. Sabihin mo nga sa bangkero na dahan-dahan lang. Nahihilo na talaga ako. Saka, huwag niyo ako bisikan ng tubig ha. Kakapaayos ko lang ng buhok ko. Babo, takot ako. Hold mo ko, Babo. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita bibitawan eh. Safe tayo. Babo! Babo! Umaalog yung bangka, oh! Natural, nasa dagat, kaya aalon. Siya naman may idea nito, tapos siya pa mag-iinarte. Babo, may sinasabi yata si Sia. Hindi ko marinig ang ingay kasi ng makina. Babo, tatakot ako. Dahan-dahan lang kamo. Yakap mo po ako. Ano yun, Sia? Wala kuya, sabi ko mukhang maganda yung mga isla. Kami ni Carl ang nag-uusap dito. Takot kaya sa dagat ang mga mangkukulam. Kasi may asin. Ewan ko. Bakit sa akin mo tinatanong? Mukha ba akong albularyo? Wala kasing signal ngayon. Hindi ko makita yung reply sa tanong ko. Baka pagbalik natin yan, meron na. Kada galaw ni Kakay, talagang pinagmamasdan ang dalagita. Naghahanap siya ng ibang kahinahinalang galaw nito pero wala siyang makita. Dahil paulit-ulit lang naman ang ginagawa ng hipag niya. Puro kaartehan. Wala siyang makitang mali kahit naramdam niyang may mali talaga. Ilang oras ang lumipas, sumapit na ang gabi. Nasa kabilang kwarto lang sina Sia. Maayos naman ang lahat. Nakatulog pa nga sila nung gabi na. Pero nagising na naman sila sa pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw. Naaamoy na naman nila ang kandila. Naiinis na nga si Carl dahil gusto niyang magpahinga. Parang ang ayaw na niyang sumama mamaya para maligo kung hindi pa siya makakabalik sa pagtulog. Tara na, lumabas na lang tayo. Doon tayo malapit sa may dagat. Alam ko may mga gising na staff ngayon eh. Rent tayo ng tent. Tinatamad na nga akong tumayo eh. Ano ba naman yan? Huwag ka na mag-inarte dyan, bilisan mo na. Nakakainis naman kasi. Saan ba kasi galing yung amoy kandila na yun? Posible naman na may magsisindi nun. Saka kulob yung room natin oh. Aircon pa yan. Wala rin naman yung butas para may sumingaw na amoy. Gusto ko lang matulog. Paano nga tayo makakatulog? Lagi tayong nagigising sa amoy ng kandila. Habang nagtatalo ang kambal sa labas ng kwarto nila, may nakasalubong silang matandang lalaki. Isa yon sa mga tauhan ng resort. Good morning po. Magtatanong po ako paano kaya mag-rent ng tent. Nagtanong ang matandang lalaki kung bakit sila kukuha ng tent. Mukha naman daw maganda ang kwarto nila. Hindi po kasi kami makatulog. Kagigising nga lang namin eh. Parang may ibang amoy sa kwarto. Hindi lang kakaiba.
Talagang parang kahit saan kami matulog, naaamoy namin yung amoy ng kandila. Ibinaba ng matandang lalaki ang mga hawak niya. Nagpaalam din siya kay Sia kung pwedeng mahawakan ng isa sa mga daliri ng dalagita. Noong una, nagtataka pa si Sia. Parang ayaw niya, pero wala naman daw masama kung pahihintulutan niya ang matanda. Inisip niya rin kasi na baka matulungan sila nito sa kung anuman ang problema nila. At doon nalaman ni Sia na may gumagambala raw sa kanila na may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Di ba sabi ko sa'yo mangkukulam talaga yung si Ate Kakay. Malalaman niyo po ba kung sinong kumukulam sa amin? Hindi siya nagtatagumpay Umpisa pa lang daw parang may gumagawa na sa kanila ng ritual gamit ang itim na kandila. Yun daw ang lagi nilang naaamoy. Para bang sa paraan na yun, pinapaamo sila. Yun ang nakikitang klase ng kulam. Pampaamo? Wait lang. Nagsimula to nung gusto na nating umuwi, di ba? Yung sinagot mo si Ate Kakay kasi sobrang arte niya. Yun ang nga rin ang naisip ko Baka ang gustong gawin sa atin ni Ate Kakay, yung ginawa niya rin kay Kuya. Baka naman hindi siya mahal ni Kuya. Baka may ritual din yun kaya ang dali niyang mapaamo si Kuya, Para sundin lang ang lahat ng kaartehan na meron siya sa katawan niya. Kakaiba naman to si Ate Kakay kung ganun. Mas lalo akong naiinis sa kanya. Baka naman po matulungan nyo kami na matanggal yung kulam kay Kuya. At para may iwas na rin po kami. Ano bang pwedeng gawin sa mga mangkukulam? Nung una hindi talaga ako naniniwala Kaso ngayon natatakot na ako. Parang kahit tumingin kay Ate Kakay baka hindi ko na magawa. Ang sabi ng matanda, titingnan na lang daw niya ang kuya nila kapag lumabas. Doon niya raw kasi makukumpirma kung nasa ilalim ba ito ng kulam ng pagpapaamo. Hindi niya raw kasi basta masabi. Ang alam niya lang, ramdam niyang marunong nga sa mahika ang isa sa mga kasama ni Sia. Ilang oras ang tinagal, lumabas na rin ang mag-asawa mula sa loob ng kwarto nila. Masama ang tingin ni Sia sa hipag niya. At kahit napigilan na siya ni Carl na magsalita, hindi talaga nagpaawat ang dalagita. Sakto na naroon ang matanda na kausap nila. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May nagawa ba ako masama sa'yo? Babu, tingnan mo si Sia. Natatakot ako sa kanya. At sa akin ka pa talaga natakot ha? Ikaw nga itong una pa lang nakakatakot na. Sige po Manong, ipaliwanag mo po sa kuya ko para mailigtas natin siya sa mangkukulam na yan. Ano bang sinasabi mo dyan, Sia? Natatakot na ang ate mo Ano mang kukulam? Huwag ka naman ganyan sa kanya. Kahit naman maarte si Ate Kakay nyo, hindi naman siya ganyang klase ng tao. Kuya, totoong sinasabi ni Sia. Yung asawa mo, kinukulam niya kami gamit ang itim na kandila. Baka nga pati ikaw ginagawa niya ng masama. Babu, hindi ko alam yung sinasabi nila. Naniniwala ako sa mga mangkukulam pero hindi ko naman yung ginagawa, Alam mo naman yun, di ba, Babu? Bakit naman nila ako pagbibintangan ng mangkukulam? Bakit ba ako, Babu? Buhaghag ba ang buhok ko? Mukha ba ako nakakatakot? Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Huling-huli ka na nga namin, Wala ka nang kawala. Maang-maangan ka pa dyan, ha? Hindi mo na kami maloloko. Mas lalong hindi mo na maloloko ang kuya namin. Sige na po, Manong. Sabihin niyo na po ang totoo sa kuya namin. Tumigil na kayong dalawa. Uwi na tayo. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi nyo. Kuya, makinig ka naman sa amin. Kami mismo ni Carlo nakaranas ng ginagawang pangungulam ni Ate Kakay. Gumagamit siya ng itim na kandila para lang mapaamo kami. Malamang yan, yun din ang gamit niya sa'yo para kahit nagaano pa siya kaarte, hindi ka na makakatanggi sa kanya. Naintindihan namin na hindi mo pa alam ito o hindi mo pa tanggap kasi nga asawa mo siya at mahal mo siya. Pero nagsasabi kami ng totoo, kuya. Babu, hindi ko yun ginawa. Maniwala ka sa akin. Kahit na kailan, hindi ko yun gagawin. Natatakot nga ako sa mga ganyan tapos magre-ritual pa ako. Oo, aaminin ko na maarte talaga ako. Na minsan wala sa lugar. Pero hindi ako mangkukulam. Nakita mo na? Kaya mo naman palang makipag-usap na maayos. Bakit kapag kausap mo kami o si kuya, akala mo'y pinanganak ka ng nasa iyo na ang lahat para mag-inarte, ha? Nasanay lang ako dahil akala ko okay lang yung kaartehan ko. Nag-adjust naman ako Kaso,
Laging sinasabi ng kuya nyo na okay lang, na hindi siya magsasawa kahit sobrang arte at pabebe ko. Malamang hindi talaga siya magsasawa sa'yo. Ginagamitan mo ba naman siya ng itim na mahika eh? Niriritwalan mo ba naman siya? Tapos gusto mo rin yung gawin sa amin para kahit na maarte ka, hindi na kami makakapalag. Na parang okay na sa amin na ganyan ka. Pero nagkamali ka ng niritwalan. Hindi yan tatalab sa amin. Maalas lang ni kuya sa kanya tumalab. Ay, mabuti na lang nandito si Manong. Handa siyang tulungan si kuya. Maaalis na ang ritual mo sa kanya. Kaya ibig sabihin lang nun, baka maalis na rin ang gayuma na ginawa mo sa kanya. Tama na to. Puro na lang kayo kalukuhan dalawa. Sige na Manong, pabayaan nyo na kami rito. Pamilya namin to. Kami ang re-resolba ng kung anong problema. Sige na po, umalis ka na. Hindi kuya, dapat magamot ka. Dapat makawala ka sa itim na mahika. Wala nga akong ginagawang mali. Tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Tama na! Babu, huwag kang magagalit sa akin ah. Wala talaga akong ginagawa. Hindi ako mangkukulam. Hindi totoo yun. Sige na, magbabago na ako. Hindi na ako magiging pabebe. Promise ko yan sa'yo. Huwag ka lang maniwala na mangkukulam ako. Pangako. Kaya mo naman pala eh. Kailangan pang umabot sa ganito na mabubuko pa ang sekreto mo. Sinabi ko na nga tumigil na kayo, di ba? Hindi si Kakay ang nagre-ritual sa inyo. Imposible yon kuya. Dahil ako yung gumagawa nun. Ha? Babu, ano bang sinasabi mo? Ako yung nagre-ritual. Bumili ako ng itim na kandila at inalam ko kung paano mapapaamo ang isang tao sa pamamagitan ng ritual. Dahil ayokong lagi niyong minamasama si Kakay. Oo, gets ko naman kayo na nakakainis ang maarte o pabebe na babae. Pero ayoko lang kasing pumangit ang tingin niyo sa asawa ko. Kuya, feeling ko sinasalo mo lang yung asawa mo eh. Hindi totoo na ikaw yung nagre-ritual sa amin. Ako nga, yung ritual na ginagawa ko, hindi naman yun makakasakit sa inyo. Hindi ko lang akalain na malalaman nyo. Kaya nga nandito tayo kasi akala ko okay na. Akala ko umepekto na sa inyo. Pasensya na kayo. Kailangan talagang umabot pa sa ganun, kuya. Alam mo bang hindi na kami nakakatulog? Ang hirap nun. Ang sakit sa ulo. Ayaw mo maapektuhan kami pero sobrang apektado kami. Siguro nga dapat nung una pa lang hindi ka na pumayag na magbakasyon kami sa inyo. Kasi ganito yung mangyayari eh. Sana kuya, una pa lang, nung nainis na kami, inilayo mo na lang kami para kahit paano hindi na lumala. Hindi na sana aabot sa paglapit mo sa kung anong mahika na yan. Kasi kahit sabihin mong hindi yun makakaapekto sa amin, malaki pa rin naman ang epekto nun sa'yo. Di ko na alam kung anong sasabihin ko. Ang gusto ko ngayon makauwi na. Gusto ko makatulog ng payapa. Gusto ko yung tahimik na ulit ako. Sana hindi na lang talaga ako sumama eh. Para hindi na pumangit ang tingin ko kay Ate Kakay. Lalo na sa'yo kuya. Di ko akalain na kaya mong gawin yan para lang matanggap namin ang kaartehan ng asawa mo. Na dapat yung asawa mong tinatama mo. Kasi kahit hindi kami ni Carl to, kahit na sino pa yan, hindi talaga madaling matatanggap si Ate Kakay. Anong gusto mo kuya? Kada taong tatanggi na tatanggapin at hindi maiinis sa pabebe na babae, gagamitan mo lagi ng itim na kapangyarihan? Anong mangyayari sa kaluluwa mo niyan kapag nagkataon, ha? Ayoko na rin magsalita. Wala naman akong masasabi na. Kasi nga naman, sasabihin na naman na bata pa kami. Siguro, ayoko na lang umabot sa punto na sa ganyang edad ko, mali-mali pa rin ang desisyon na nagagawa ko. Sobrang sama ng loob ng kambal. Hindi na nila kinausap ang kuya nila buong araw hanggang sa makauwi sila. Nag-alok pa si Lance na ihatid ang mga kapatid niya pero tumanggi na ang mga ito. Pasensya na kayo. Alam ko naman na mali ko to. Alis na kami kuya. Bigyan nyo naman ako ng chance magpaliwanag oh. Para saan pa kuya? Alam naman na namin kung bakit mo yan ginawa. Nagpaliwanag ka naman na, di ba? Hindi ka na rin naman namin mapipigilan kay Ate Kakay. Ikaw naman na yan eh. Tsaka, ganyang klase ng kaartehan ang gusto mong meron ng asawa mo. Alam ko kasi na galit kayo sa akin eh. Sino ba naman kasing hindi magagalit sa ginawa mo, kuya? Hayaan mo na. Pwede mo naman kasing sabihin bata pa kami. Kaya hindi pa namin ito maiintindihan. Baka nga totoo na ganun mo kamahal ang asawa mo. Pero sana sa susunod, kuya, maintindihan mo rin na hindi maganda yung ginagawa ni Ate Kakay. Hindi dapat ibang tao mag-adjust sa kanya.
Hindi ibang taong papaamuhin para maging sunod-sunuran sa isang pabebe na tao. Siguro kung kayong mag-asawa lang, pwede naman siya magpabebe. Kasi sabi nga nila, normal yung ganun. Kasi nga, asawa mo. Pero sana sa susunod, ipakita mo naman siyang may matino siyang pag-iisip. Kasi hindi naman siguro habang buhay ganyan kayo sa isa't isa. Kasi ako, ngayon pa lang nagsasawa na akong pakisamahan siya. Pero sa bagay, hindi nga naman kami ang pakikisamahan niya, di ba? Ikaw lang dapat na asawa niya. Nandiyan na yung grab natin. Tara na. Nakatitig na lang si Lance sa mga kapatid niya habang paalis ang mga ito. Akala nga niya nung una ay isusumbong siya sa kanilang mga magulang. Mabuti na lang hindi yun nangyari. Walang ibang tao na nakakaalam ng ginawa ni Lance. Nanahimik ang kambal. Sa pananahimik nila, kahit kuya nila, hindi na nila kinakausap. Minsan nga, iniisip nila kung ano pang kayang gawin ni Lance para lang sa asawa niya. Nawala na sila ng tiwala sa kapatid nila. Hindi naman sila masisisi dahil ang taong pinagtatanggol nila nung una, siya palang klase ng tao na ayaw makawala sa isang babae na sobrang arte. Ilang buwan ang lumipas kung saan dumating na ulit ang araw na makakasama ng magkapatid sina Kakay at Lance. Magpapasko yun at sama-sama sila sa bahay ng mga magulang ni Sia. Nandiyan na yata si na kuya. Ano naman? Mamaya na ako lalabas. Baka kung ano na naman kaartehan ni Ate Kakay mo. Tinatawag na nga tayo sa labas. Tara na. Nung una, ayaw pang papilit ni Sia. Pero nung mga magulang na nila ang nagsabing lumabas sila ng kwarto, sakalang sumunod ang kambal. Nung nakita nila ang mag-asawa, tahimik lang silang dalawa. Be, ito pala pasalubong namin sa inyo. Napadaan lang kami. Naalala namin kayo eh. Salamat ate ha, hindi pa naman Pasko. Iba pa naman ang regalo namin sa inyong dalawa. Okay na to, kuya. Salamat. Salamat din sa inyong dalawa. Sana dumating yung araw na hindi na masama ang loob niyo sa akin. Pasensya na talaga kayo, ha? Hayaan nyo. Hindi ko naman na naisip na gawin pa yun eh. Ako rin mga be, nung umalis kayo, malaki rin yung napagtanto ko. Itong pananalita ko, ganito na talaga ako kaarte eh. Hindi ko alam kung mababago ko pa. Pero sa ngayon, unti-unti na ako nag-a-adjust. Nakakabilib nga, mas mukha pa kayong matured kaysa sa amin na 30 na. Sana nga talaga. Nakakatakot kasi kung tatagal na gano'n ang ugali ninyo. Tsaka sana nga kuya, huwag mo nang uulitin yon. Kasi ayoko mabalitaan na lang ni na mami na may masama na nangyari sa'yo dahil sa kalalapit mo sa itim na kapangyarihan. Pasensya na rin pala kayo. Alam ko, bata pa kami para makialam kaagad sa inyo. Wala pa naman kaming gaanong alam sa buhay, lalo na sa pag-aasawa. Pasensya ka na Ate Kakay. Pero nakakainis ka naman kasi talaga dahil ang pabebe mo. Sorry din, nasobrahan ako sa pagiging pabebe. Pati kayo nadamay. Dapat nga sa asawa ko lang at wag sa labas kasi nakakahiya ng sobra. Okay na yan. Total, magpapasko naman eh. Magkapatawaran na tayo. Hoy, ano tong pinahid mo sa akin, Carl? Hoy, ano to? Kulangot mo? Carl naman eh! Kita mo na, normal lang talaga sa mga babae maging maarte. Nagtawanan na lang sila habang patuloy ang pag-iinarte ni Sia. Bago magpasko ay umamin si Lance sa mga magulang niya sa nagawa niya sa mga kapatid niya. Mabuti na lang, napatawad na rin siya ng kambal at mas inunawa ang sitwasyon niya. Simula rin noon, napansin nila na nagiging maayos na si Kakay. Siguro may mga pagkakataon na nagiging maarte siya at pabebe, pero hindi na gaya noon na wala siyang pakialam kahit na may ibang taong nakakarinig. Siguro nung wala na ang kambal, napag-usapan nila yung mag-asawa at handa na rin naman si Kakay na magbago. Lalo na nung nakita niyang makakasira pa siya ng maayos na relasyon ng magkakapatid. Hanggang sa panahong kasalukuyan, maayos at tanggap na ni Sia ang kaartehan na natitira sa kanyang hipag. Natuto na rin ito na kumilos sa bahay, lalo na nung nagkaroon na ito ng anak. Natutuwa na rin ang kambal kapag nagbabakasyon sila sa bahay ng kuya nila. Ang mga masasamang nangyari sa nakaraan, naging parte na lang din ng katuwaan nila. Minsan talaga,
May mga ugali ang isang tao na nakakalimutan nilang baguhin. Gaya na lamang ng pagiging maarte. Walang masama sa pagiging maarte kung hanggang sa sarili lang nila ito at hindi nakakaabala sa ibang tao. Ngunit kapag ang simpleng kaartehan ay nauuwi na sa pagiging sobrang pabigat, pagiging palautos o pag-asa sa iba sa mga bagay na kaya namang gawin, hindi na ito nakakatuwa. Sa halip na paghanga, maaari itong magdulot ng pagkainis at pagkapagod sa mga taong nasa paligid natin. Hindi lahat ng tao ay obligadong mag-adjust para lang mapagbigyan ang bawat gusto natin. Lahat ay may sariling pagod, mga iniisip at mga responsibilidad. Kaya mahalagang matutong kumilos, tumayo sa sariling paa at maging responsable sa mga simpleng bagay na kaya naman nating gawin. Mas kaaya-ayang kasama ang taong marunong makiramdam, may konsiderasyon at alam ang tamang lugar ng pagpapabebe. Dahil sa huli, ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng taong nag-aalaga sa kanya, kundi sa ganda ng kanyang ugali at pakikitungo sa kapwa. Kaya huwag maging maarte na babae. Kayo ba mga apo? May kakilala rin ba kayong sobrang arte na babae? Maaari nyo yang ibahagi sa amin. Kalakip na rin ang inyong komento at opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway may napulot kayong aral upang huwag maging napakaarte na babae. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.